Hello mga ka-adventures! Good morning! For today, papunta tayong Capas Tarlac sa jump off point papuntang Mount Pinatubo. Pupuntahan natin ang Mama Del's Travel and Tours. Sila ang napili nating organizer para sa first hike natin. So ilalagay ko po yung link ng Facebook nila sa description box, pati yung rates nila sa mga interesado po. So nakaka-excite nga at susubukan natin ang ganitong adventures. First time natin na mag-hike at Mount Pinatubo agad. So time check, 4 AM. Kasalukuyan nga na tayong nagbabiyahe papuntang Capas from Mabalacat, Pampanga. So 30 to 40 minutes ride yung biyahe natin at dadaan tayo sa New Clark City Road. Searchable din sa Waze ang Google Map kaya madaling hanapin yung lugar ng organizer. So bago nga tayo dumating ng jump off point ay may dadaanan po tayong checkpoint ng mga sundalo kung saan kailangan mong magpakita ng ID. So paki-ready po ng mga ID nyo at magre-register tayo sa checkpoint. Pipicturean nila yung mga ID nyo. So FYI po na di na ina-allowed ng Tourism Office ng Capas ang DIY at dapat kumuha ka na ng organizer at sila ang mag-re-register sa inyo. So makikita nyo po sa daan, ang dami ng naka-standby ng 4x4. Dahil weekend, madaming tourist na gustong umakyat ng Mount Pinatubo. So nakarating na nga tayo sa lugar ng organizer na mag-a-assist sa atin. Buti na lang maluwang yung place nila and may parking kaya safe na iiwan yung sasakyan mo. 50 pesos lang yung parking fee, maghapon na yun. Meron din silang CR, pwede ka maligo after mo mag-hike. Pwede ka rin magpaluto ng lunch. So ngayon po naghihintay tayo ng ating 4x4 na sasakyan. Dahil nga second batch tayo, kailangan natin maghintay matapos ang first batch. So habang naghihintay tayo, may napansin ako na mga cadets na nagja-jogging. Sabi nga ng taga dito na may malapit na kampo ng sundalo dito kaya araw-araw may mga kadete na nagja-jogging. So 6 AM na nga nang nakasakay kami ng 4x4. Maliwanag na at matatanaw na kung gaano kalaki at kaganda ang daan namin papuntang Mount Pinatubo. 4 kami sa likod at buti na lang mag-asawa din yung nakasabay namin. So shoutout kay Homer at Joy na taga Baguio na nagmotor lang sila mula Baguio pababa ng Tarlac para akyatin ang Mount Pinatubo. Nakaka-relax nga ang pagmasdan yung mga tanawin at kakaibang experience nga ang mararamdaman mo habang nakasakay sa 4x4. So kapit ka nga lang ng mabuti kasi maalog at baka mahulog at tumilapon ka sa 4x4. Alam nyo ba na ang dinadaanan namin ay ang dating O'Donnell River? Na kung saan umagos ang lahar dito 3 dekada na ang nakakaraan. Ngayon, isa na itong daanan ng mga 4x4 patungo sa Mount Pinatubo Crater. Sa kahabaan din ito makikita mo
ang mga katutubong ita at ang kanilang payak na pamumuhay. Buti na lang at binigyan tayo ni Lord ng magandang panahon para ma-enjoy natin yung adventure at experience na to. Hindi masyadong mainit at maalikabok at napaka-presko ng hangin. So nakaka-enjoy nga ang pagsakay sa 4x4 at kakaibang experience at saya ang makikita mo sa aming mga mukha. Konting kaalaman mga ka-adventure. Alam nyo ba na ang Mount Pinatubo ay matatagpuan sa intersection ng mga hangganan ng mga lalawigan ng Zambales, Tarlac at Pampanga. Ang pagputok ng Mount Pinatubo noong June 1991 ay isa sa mga makasaysayang pagsabog ng bulkan sa buong mundo. Ang pagsabog na ito ay nagdulot ng pinsala at kabuhayan sa mga komunidad sa paligid ng bulkan, lalo na sa lalawigan ng Zambales, Pampanga at Tarlac. At ayon nga sa kasaysayan, naitala itong pangalawa sa pinakamalakas na pagsabog sa loob ng 20th century. Madaming namatay at nawala ng tirahan, madaming lumikas at bumaba ng bundok. Ang pagsabog ng Pinatubo ay nag-iwan ng isang malaking kwento sa kasaysayan ng Pilipinas. At pagkatapos ng halos 30 taon o 3 dekada, maraming nabuksang oportunidad, negosyo at pagkakakitaan ang naidulot ng pagsabog ng Mount Pinatubo. Mula sa kita sa pagkakwari ng lahar hanggang sa magagandang pasyalan na nalikha pagkatapos ng pagsabog. At isa na nga dito ang Mount Pinatubo Crater na pupuntahan natin mga ka-adventure. Patuloy pa din natin binabaybay ang kahabaan ng O'Donnell River. Napakalaki at lawak nga ng lugar na ito. Mula nga sa jump off point ay kulang-kulang 1 oras yung biyahe natin hanggang Toblerone Hills. Lapit na nga tayo sa Toblerone Hills. Yung nakikita nyo sa harapan, yun na yung Toblerone Hills, kung saan tayo ay mag-stop over para mapicturean natin at maaninag natin ang ganda ng Toblerone Hills. At nasa Toblerone Hills na nga tayo mga ka-adventure. Ang ganda tingnan ng mga Toblerone Hills. Parang hugis Toblerone nga sila. Sabi ni Kuya Guide, dati talagang lahar yung mga yan. At sa katagalan, tinubuan na ng damo at nag-iba na yung kulay. At 30 minutes nga tayong maglalagi or magpapahinga dito sa Toblerone Hills. Kanya-kanyang aura, pose at picture-picture ang mga tourist para mapicture nila ng maganda ang Toblerone Hills. At habang ako naman ay magpapalipad muna ng drone.
After 30 minutes nga ng pagpapahinga natin sa Toblerone Hills, balik na ulit sa 4x4 ride patungo sa base 2. So sa parting ito medyo mabato at matubig na yung mga dinadaanan namin mula sa Toblerone Hills. Mga 30 to 45 minutes pa bago makarating sa base 2 kung saan iiwan yung mga 4x4 at doon mag-uumpisa ang aming trekking. At umpisa na nga ng ating paglalakad mula sa base 2 kung saan iniwan natin ang mga 4x4. So mula dito maglalakad tayo ng kulang-kulang 2 oras papuntang crater. So tara, samahan nyo kami sa aming paglalakad at adventure patungong crater ng Mount Pinatubo. At sa unang part nga ng ating trekking, ito yung parte na mabato at matubig. So kaya kailangan mga ka-adventure, kung pupunta kayo dito sa Mount Pinatubo, maganda ang sapatos or sandals na suot nyo kasi may mga parte na mababasa kayo dahil sa laki ng tubig na dadaanan ninyo. Mula nga sa base 2, mahigit 1 oras nga ang aabutin mo sa paglalakad papuntang crater. So nakadepende sa bagal at bilis ng lakad mo kung gaano katagal mo madadating ang crater. Hindi naman siya gaano katarek. So sa nakikita nyo sa video, kayang-kaya naman. As a beginner hiker, hindi naman siya ganun kahirap. Alalay nga lang at dahan-dahan sa paglalakad dahil sa parte na to ay mabato pa ang mga nilalakaran nyo. Walking in the forest, feeling so alive. The trees whisper secrets as I take in the sights. The birds sing melodies, the sun shines so bright. In this peaceful Mula sa pagiging mapinsala, ngayon ay may katangi-tanging ganda. Indeed, it's a beautiful disaster. Yan ang Mount Pinatubo. Napakaganda at kakaibang experience nga ang pag-akyat ng Mount Pinatubo. Isang karanasang di malilimutan. Sana po nag-enjoy kayo sa aking vlog. Huwag kalimutan po mag-like, comment, share and subscribe para updated kayo sa aming next adventure. Muli, maraming salamat. This is Ray Obrar signing off.